Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamahalaan ng Oman na tumulong para makauwi ang mga tripulanteng dinukot ng Houthi rebels noong Hulyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Matapos ang 5 buwan, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 9 na Filipino seafarer matapos dukutin ng Houthi rebels noong Hulyo sa Red Sea. Kasama ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers o DMW, sinalubong ang 9 na marino ng kanilang pamilya. Bago pa ang kanilang pagdating, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-anunsyo ng kanilang pag-uwi. Miyerkules anya nang nakarating sila sa Oman mula sa Yemen. Sabi ng Pangulo, resulta ito ng masigasig na koordinasyon ng pamahalaan sa mga counterpart nito. Pasalamat tayo sa lahat ng ginawa ng DFA, ng DMW, ng Philippine Embassy sa Oman. Kinilala rin ng Pangulo ang naging papel ng pamahalaan ng Oman para makabalik sa bansa ang mga Filipino seafarer. Kaya't pinapaabot ko ang pasasalamat ko sa Sultanate of Oman. Ang namumuno ay ang Sultan Haitham bin Tariq. At sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino at lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. Kaya naman ay nandito na tayo at iligtas yung Siyam. Sinabi pa niya na napapanahon at makahulugan ang pagbabalik ng mga ito sa Pilipinas dahil malapit na ang Pasko. Kaya't mabuti kahit medyo natagalan ay sa wakas ay makauwi na ang ating mga kababayan. Welcome home sa inyong lahat. Tama-tama, Merry Christmas. Ipinaabot naman ng Pangulo ang kanyang pakikiramay sa pamilya ni Neil Roy Faner, isang Pilipinong tripulanteng nasawi ng atakihin ng MV Eternity Sea. Kasabay nito, ang pagtiyak niya ng pagpapatibay ng pamahalaan na tiyaking ligtas at maayos ang kalagayan ng mga Pilipinong marino. Ito po ay ating ginawa dahil alam naman natin na kuminsan delikado ang nagiging buhay ng ating mga marino dahil kung saan sila pumupunta, napapasok sila sa war zone, kung saan mga lugar kung saan may gera, nadadamay sila. Sabi naman ng DMW, naging maayos ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang counterpart sa ibang bansa, kaya naging mabilis ang pagpapauwi sa mga Pilipinong marino. Ikwinento rin ng ahensya ang makabagbag damdamin na pagtatagpo ng mga seafarer at ng kanilang pamilya. Very heartwarming. There's nothing more we want tonight than to watch them reunite with their families. The hugs and the kisses and the tears of joy. Nako, talagang priceless yan, ano? Parang today is a day na talagang ang sarap maging kawani ng pamahalaan to witness all these. Tiniyak din ng ahensya na nakaagapay sila sa mga umuwing marino para sa kanilang pagsisimulang muli. We will provide assistance maybe sa line of questioning na natin maihahayag yung habilin ng ating Pangulo. Si Pangulo since day one, take care of the families, sabi niya sa amin. Nanawagan naman ang DMW sa mga shipping line at manning agency na sumunod sa mga itinakdang protokol at huwag isaalang-alang ang kaligtasan ng mga tripulante. Lalo't ang agency na may hawak sa mga umuwing tripulante ay hindi raw nag-report na dadaan sila sa Red Sea. Kaya babala ng ahensya. For those who are intending to pass through, huwag kayong magsubok kasi sususpindihin po namin kayo. Hihinto namin ang deployment ninyo at pag-recruit ninyo ng seafarer, mahal natin mga seafarers kasi we really do not tolerate yung violation ng ating requirements, rules and regulations on the safety of seafarers. Samantala, nagbigay na rin ang DOH ng medical and mental assessment sa mga dumating na seafarers, pati na sa kanilang pamilya. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.